Aerox B2 mga bok. Bila na lang dumating si sir kasi may problema si sir. Dati ko na itong customer si sir. Ako naglagay ng ano niya, MDL niya, tsaka busina niya. Pero ang problema ni sir ngayon, habang umaandar, bigla na lang namamatay. Maraming beses na. So ilang buwan mo na nararanasan yun sir? 2 months na. Last December. First November last week. Oh, November. Bali ano na ngayon mga bok, January 2026, nararanasan pa to ni sir, November pa daw. November 2025. Habang umaandar, bigla namamatay. So ito na yung mga napagawa ni sir. FI cleaning, throttle body cleaning, tama. Palit spark plug, palit spark plug cap, palit fuel filter, tama. Tapos naka-long wire na rin si sir. Naka-long wire. Palit CK, ang pinaka-latest, CKP sensor. Kailan ka nagpalit ng CKP sensor? Isang araw lang. Bali, ano ba ngayon? Friday, nung Wednesday. Bali kasi ngayon mga bok, January 9. Bali nagpalit ka CKP, January 7. O January 6. Kasi nung pinunta niya sa shop na yon, hindi pa daw ginagawa yung motor niya. Ang sabi, CKP sensor na, palit na raw, sira na raw. Kasi nga baka matagal na. O kasi, pero lahat naman ng ginawa nila, talagang tama naman yun. So, hindi pa rin nawala. After palitan ng CKP sensor, namamatay-matay pa rin habang umaandar si sir, move it rider, habang kahit may pasahero daw, namamatay-matay. So, nag-decide na siya na ipunta sa akin, ipunta dito. Sabi ko, double check na lang natin. Kasi baka hindi ko rin magawa. Siyempre, kawawa naman yung customer. So, double check na lang tayo. Ano naman tayo dito no fix, no pay. Pag di natin nagawa, walang babayaran. So, yung mga bok, nakita nyo, bukas na yung footboard. Binuksan ko na rin dito, yung sa kabila. Yung Zaid lang, hindi kasama yung footboard. So, dahil napalitan na ng sir lahat, so, check natin yung iba. So, yan, nakita natin, long wire na nga yan. Tapos, bago daw yung CKP sensor, kakapagawa lang 2 days ago. Ngayon, binuksan ko yung spark plug cap. Makita ko naman, wala rin problema yung spark plug cap, mga bok. Ay, makikita nyo, tanso yung kulay. So, all goods yan. Pagka kulay green na yan or puti, yan, palitin na yan. Nag-ubido na yung mga bok. Tapos, chinek ko naman yung fuel pump. Naka-off yan, on natin. Yan. Sana dinig nyo sa video mga bok, yan, umuugong siya. Sign off ano yun mga bok, working siya. Yan mga bok. So ngayon, yung ganito kasing kaso ni sir, last year, nakagawa na kami na ito ng mga tatlo. Tatlo na kami, 2 Aerox B2, isang NMAX B2. Ngayon, tatry namin ni sir gawin, tapos obserba niya ng 2 to 3 days. Pag hindi na nangyari yun, ibig sabihin, nasa pool ko yung problema ni sir. Kasi ito pala mga bok, may kinconcern din si sir, akala niya daw dito. Kinain ng daga yung kinabit ko dati sa kanyang MDL, ito yung papunta sa negative ng battery, kinain ng daga. So iniisip ni sir, baka daw dahil dito. Sabi ko naman sir, malabo yan. Kahit kainin ng daga, yung buong wire na kinabit ko sa kanya, sa MDL tsaka sa Loudon, aandar pa rin yung motor niya. Kasi wala namang kinalaman si MDL at Loudon sa start ng motor natin. So kahit kainin ng daga yan, walang mangyayari. Aandar pa rin siya kasi accessories lang yan. Ibig sabihin ng accessories, hindi naman talaga siya kailangan ng motor para umandar. Kaya, pero ano yan mga bok, aayusin natin mamaya yan kasi nakita na rin natin. Bali, ang hinala ko dito mga bok, side stand switch. Yan mga bok. Ngayon, pagdating ni sir, umaandar. Meron kaming ginawang eksperimento na parang nagpapalakas na nagtutugma sa tsuri ko mga bok na side stand switch. Kasi ganito yung ginawa ko, pakita ko sa inyo mga bok. Balik ko lang yung spark plug cap. Saksak lang natin. Yan mga bok, nabalik ko na yung spark plug cap. Yan, sabi ni sir, mabaliw-baliw na siya kasi lahat, napagawa niya na lahat, napalitan na, pero namamatay-matay pa rin mga bok. So, pakita ko sa inyo mga bok yung ginawa namin ni sir kanina. Pagdating pa lang niya, meron akong tinesting. On natin mga bok. Try natin paandarin mga bok. Paandarin natin. Kaya mga bok, umaandar. Ba, umaandar mga bok. Ito yung ginagawa ko mga bok. Ay mga bok, namatay. Ayun, namatay na oh. Sinipa ko lang yung side stand switch ng, bagsak lang, hindi naman talaga pwersa. So, nandito yung motor ko mga bok, NMAX B2. Ginawa rin namin ito ni sir. Pinasipa ko sa kanya, paandarin ko yung motor ko. Yan, umandar na. So, sipain ko yung side stand. Alam mo, hindi namamatay. Oh. Si sir kanina, pinasipa ko na rin si sir dyan. Yan, oh. Lakasan ko pa mga bok ha. Oh, lakasan, tinutodo ko na yan. Ayun oh, nakita nyo, gumagalaw na yung motor, umuuga. O, isa pa. Sipa ko. Kaya mga bok, gumagalaw na yung motor ko. Ayun oh. Oh, hindi namamatay. Pero kay sir,
simpleng tadyak ko lang, namamatay na. Isa pa. Minsan pa mga bok, pag namamatay si sir, pinapahinga niya ng mga 5 minutes, aandar naman ulit. Itong nangyari kay sir, pang-apat na si sir na sa mga customer ko na same scenario, ganito yung nangyayari. Yung mga unang beses na na-encounter namin ito, na baliw-baliw na rin kami. Hanggang sa napunta kami sa, sabi ko, try natin, erekta muna yung side stand. Yun, tumitino naman mga bok. Ibig sabihin nun, palitin na yung side stand switch mga bok. Pandarin natin. Yan, umaandar na naman. Try natin ulit. Ayun, mga bok, namatay na. Ibig sabihin nun, lost connection na yung side stand switch niya mga bok. Kaya ngayon, wala naman tayong piyesang on the spot ng side stand switch. Try muna natin erekta yung side stand switch. Sa Aerox B2 mga bok, nandito yan. Ito yan mga bok. Yan mga bok, kinable tayo ni sir kasi daw baka mabasa. Ang side stand switch ng mga motor nating Yamaha mga bok, kulay blue yung socket. Hanapin nyo yung kulay blue na socket. Yan mga bok. Yan yung kulay ng side stand switch natin. Yan yung socket niya kulay blue. Tapos dalawang wire na itim. Yan mga bok. So ang gagawin natin mga bok, ibabypass na natin yung side stand switch ni sir. Di na natin gagamitin yan. Sa napakasimpleng pamamaraan lang mga bok. Yan mga bok. Gagawin natin itong wire na yan dito sa sa female, pabalatan natin yan. Bayan yung wire. Ganito lang mag-bypass mga bok. Balatan nyo lang yung wire. Balatan natin. Yan, balat. Kabila, isa pa, balat. Yan, pag may balat na mga bok, pagsamahin nyo lang. Yan na yan. Bypass na yan mga bok. Yan, pag napagsama nyo na yung dalawang wire na yan, lagyan natin ng tape. Ito mga bok, para sa mga kapwa natin to nagmumotor na baka nararanasan nyo to. Baka ito lang yung problema ng motor nyo, ang dami nyo ng pinalitan. Si sir, magkano na ginastos mo? Sakit na sa, di ko alam. Basta, Tansya mo, mga 20k na? hindi naman. Mga 10k? Less than mga ganun. O mga 9k? Mga ganun. Oh, si sir, 9k na yung ginagastos niya. Ang swerte pa ni sir, yung iba, kaya niyang gawin, kaya hindi na siya nagbabayad ng labor. Ibig sabihin nun, kung di siya marunong, baka lagpas 10k na ginagastos niya kung kasama labor, tama? Tama. Oh, di ba? Yan, si customer nagbibideo mga bok. Katabi ko dito ngayon yung customer. Ngayon, meron kami experiment na gagawin ni sir na irerekta natin to bypass. Tapos, pag hindi na namamatay-matay, ibig sabihin nun, kailangan na palitan yung side stand switch. Pero hanggat wala pa siyang budget, pambili ng side stand switch, kahit wag niya muna itong tanggalin yung ginawa nating bypass. Kasi under at under naman siya. Kaso nga lang, kahit nakababa yung side stand niya, hindi na mamamatay yung motor. Aandar pa rin. Kaya dapat, bago siya umandar, make sure niya nakaangat yung side stand kasi baka sumemplang siya. Pag nakalimutan niyang iangat. Kaya mga bok, saksak na natin, na-bypass na natin, saksak natin. Yan. Try muna natin mga bok, bago natin i-fix yan. Kaya mga bok, na-bypass ko na, under natin. Yan mga bok, umaandar na. Ano lang bok, try lang natin baka mali lang yung hinala natin. Pero try ko pa rin. Yan, umaandar mga bok. Yan mga bok. Ayan, hindi na namamatay. Sir, ikaw sumipa. Kaya kasi baka sabihin, hinihinahan ko lang sipa eh. Sipain ng customer. Lakasan mo sir. Oh, mga bok, confirm. Hindi na mamamatay yung motor. Oh. Diba? Oh, rev natin. Oh. Oh, yan mga bok. Oh. Oh. Yan oh. Oh, last, si Papa. Oh. Pares na sa NMAX ko. Kahit si Pai may side stand, hindi na namamatay. Possible sir, sa pool na natin yung problema. Yan mga bok, si sir. Tayo na yung last na pinuntahan niya. Pero kung ako yung una niya puntahan, hindi na siya gagastos ng iba pang ginastos niya eh. Kasi nga, naranasan ko na to. Maraming beses na pang-apat na si sir. Sa mga customer ko na same scenario. Na side stand switch lang pala, palitin. Balik lang namin yung mga tas aayusin ko na lang to, di ko napapakita sa inyo. Sana kapulutan nyo ng aral itong senaryo kay Sir Aerox B2. So sa NMAX B2 nakaranas na rin kami ng ganyan. Pero sa NMAX B1 nangyayari din yan. Sa lahat ng motor ng may side stand switch, possible mangyari yan. Pero ito nga, sa Aerox B2, NMAX B2, medyo nakakabaliw lang kasi syempre unang paghinalaan, battery, spark plug cap, CKP sensor, sunog yung stator, fuel pump, fuel filter.
Papa-throttle body, FI cleaning, pero still ganun pa rin. Try nyo mga bok, baka same scenario. Gawin nyo yung ginawa namin. Baka maayos yung motor nyo. Yan mga bok. So, sa lahat ng mga nanonood ng Motovlog Garage mga bok, maraming salamat sa suporta. So hanggang dito na lang mga bok, maraming salamat.